Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Banat Bay at eto na nga, pag-usapan na po natin ang issue na bungabagabag sa mga puso at damdamin ng mga Pilipino dahil po dito sa impeachment. Pero wag po kayo mag-alala. Mukhang hindi na matutuloy o baka naman ma-delay, di ko alam, pero ang haka-haka dyan ng ilang mga eksperta ay hindi matutuloy itong impeachment kasi nga po may mali. May mali ho sa ginawa nitong mga kongresista natin at ngayon ay naiki-question ngayon yung prosesong dinaanan ng impeachment. Naku po. Kasi nga po mga kababayan, ito hong ambisyosong si Speaker Romualdez ay talaga nga namang atat na tanggalin sa pwesto si BP Sara Duterte at gustong-gustong hindi makatakbo para nga naman manalo siya. Pero doon siya nagkakamali mga kababayan. Bakit ho kanyo? Kahit hindi tumakbo si BP Sara Duterte, kahit sino lumaban diyan kay Romualdez, talo yan si Romualdez. Yun ang katotohanan, no, di ba? Ay, nako. Gago! Walang biro. Tingnan mo naman yung kanyang trust rating, napakababa. Bagsak na bagsak, ika nga. At ayon na rin po sa sa balita yung mga gustong siyang maging presidente ay I think 3%. Gago! Baka yung 3% na yun yung mga congressman na nakatanggap di umano according to Tiangco ng proyekto. O baka naman yung mga 3% na yun yung mga vlogger mo. May yung isa mong vlogger umamin pa. Tanga-tanga nga naman, no? Oh, may isang vlogger dyan umamin na siya daw ang highest paid. At proud daw siya. 'Di ba? So baka yung mga yun ang ang may gusto ka lang maging presidente para tuloy-tuloy ang biyaya, ika nga. Pambirang buhay re, oo. Wala talagang, ewan ko kasi alam mo, Romualdez, wala ka kasing kaamor-amor. Mukha mo pa lang wala nang kaamor-amor eh. Parang ikaw yung vlogger na nagreklamo dun sa, sa Iloilo. Oh, Jesus. Parang ganun ang amor ni Kasi 'di ba minsan hindi naman sa Pilipinas kasi baligtad eh. Bakit? Bakit kanyo? Sa Pilipinas, pag bata tapos chubby yung bata. Mga bata pa, yung mga bata, mga 3 years old, mga ganun, pababa. Pag chubby, oh, yung cute. Ganun eh. Ganun tayo, 'di ba? Pag bata mataba. Pero magpatanda na. Di ba? Kung hindi nyo po alam, nagte-trending po yun, yung vlogger. Tawa ako ng tawa, mga kababayan eh. Kung hindi nyo po alam, scan nyo yung Facebook ko, makikita nyo, pinost ko sa Facebook ko. Yung vlogger na nagreklamo dahil lahat daw in-order niya na, wala naman daw lasa. Paano nga naman walang lasa? Yung bibig niya, dila niya, na-cover na ng kolesterol. Kaya walang lasa ang animal. Kung hindi kayo makarelate, panoorin nyo na lang sa Facebook ko. Iscan nyo yan. Lalabas yung Facebook page ko, makikita doon, sinare ko yun doon. Nagalit to yung mga taga Iloilo kasi parang sinasabi, wala bang panlasa yung mga taga Iloilo? Ganun ang tanong niya eh. Akala niya siguro cute siya kasi taba-taba niya. Mga kababayan, nagalit sabi. Sana sinabi mo, nagdala kami ng Pigrolac dyan. Ano ba yun? Coffee break ba yun? Di ba? Ay, nako, pambihira. Anyway, balik tayo dito sa usapan ng impeachment. Bakit ba sinapasok yung matabang yun? Kasi yung may gusto magpa-impeach dyan, mataba din. Gago! At tulad din ng vlogger na yun. Bakit kanyo? Anong comparison ng vlogger na yun? Kasi kahit anong ilatag sa kanya, yung vlogger, walang lasa. Dito naman, kahit anong gawin niya, walang kumakagat sa pautot niya, di ba? Gago!
Kahit ano nang ipamudmud niya, ayuda, IX, lahat. Alam mo manang-mana siya dun sa presidente. Bakit? Sabi nga ni Baste, you will never be loved. Ito si Basti talaga, basta pumapag-ibig si Basti eh. Yeah? Ang bihira ka, Basti. Alam mo, Boss Basti, dapat mag-inuman tayo. Mag-share tayo ng mga pag-ibig. Marami tayong alam dyan sa mga pag-ibig na yan. Kaya nga wala tayong pag-ibig eh. Anyway, pag-usapan na po natin itong impeachment ni VP Sara Duterte. Bakit ko nasabing baka hindi na matuloy itong impeachment ni Vice President Sara Duterte? Panoorin po natin ito. May mga kumukwestiyon kung dapat bang tumawid sa 20th Congress ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nangunguna sa balita si Marian Enriquez. Marian, anong sabi ng mga House Prosecutor sa usaping ito? Jiggy, iginiit nga ng isa sa mga House Prosecutor na dapat pong tumawid sa 20th Congress itong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Yan ay matapos questionin nga kung maaari ba itong tumawid lalo kung nag-umpisa po ang impeachment trial ngayong 19th Congress. Ayon mismo kay Senator-elect at dating Senate President Tito Soto, maaari pa pong magkaroon ng debate kung pwede pa po itong gumulong sa 20th Congress dahil meron pong question kung may jurisdiction ba ang 20th Congress. Yun po yun eh. Yung po yung mga kababayan, kung may jurisdiction ba? 'Di ba? Yan ang tanong ngayon. Kung meron bang jurisdiction ang 20th Congress? Kasi ganito yan mga kababayan. Para ho sa mga hindi masyadong pamilyar ho sa 19th Congress, 20th Congress. Ano ba talaga? Hindi ba pare-pareho lang yan? Hindi kasi kahit naman ako noon hindi ko alam niya yung mga ganyan. 19 Congress, 18 Congress, 17. Ano ba talaga? Kasi makikita mo yan sa plaka, di ba? Yung plaka ng mga abusadong mga congressman may 8. Tapos titingnan mo sa baba kung kailan siya naging congressman. Yun, nandun yun. Itong kasalukuyan hanggang June 30, I think, is 19 Congress. Hindi lang ako sure kung hanggang kailan niya, pero alam ko hanggang June 30 yan eh. 19 Congress. Okay? Tapos, mapapalitan yan. Pagsimula na, pagbalik na, magiging 20th Congress na yan. Ibig sabihin, iba yung congressman ng 19th Congress, iba yung congressman ng 20th Congress. Pero may mga congressman na nag-reapply, ibig sabihin na nagkandidato uli at nanalo. So, may mga 19 Congress na maaaring magsilbi na sa 20th Congress. Okay. Pero ang punto kasi dyan, mga kababayan, kung ano man ang ginawa ng 19 Congress, yung mga congressman ngayon, hindi na yan makikerry over ng 20th Congress. Okay? So, kung ano man yung lintik na hearing, lintik na impeachment, hindi na dapat i-carry over yan sa 20th Congress. Kaya yung ginawang desisyon na inimpeach si VP Sara Duterte, parang nagpaso na. Tapos na. Halimbawa, yung sa 19 Congress, di ba, kinulong si Hidalgo, si Grijaldo. Yan. Di ba, kinulong siya. Yung utos ng 19 Congress, mawawala na yan sa 20th Congress unless i-renew nila. Okay? Unless ganon. Pero, hindi nila marirenew yun kung hindi na, sino bang pumirma nun? Halimbawa lang, si Speaker, napalitan siya. So, hindi na marirenew. Diba? Ganun yun. Maaring ganun yun. Unless i-renew ng mga kasama. So, ibig sabihin, mga kababayan, ganun din po sa impeachment. Sa impeachment, hindi renewal. Sa impeachment, dapat na naman nilang pagbotohan. Na-gets ninyo? Kasi paano ba na-impeach sa Kamara si VP Sara Duterte? Pinagbotohan nung 19 Congress. So, ang bumoto noon, 19 Congress. Makikerry over pa ba yan sa 20th Congress? Yan yung kini-question at tinatanong ng ilang mga eksperto, lalo na mga abogado. Kasi naintindihan nila, iba ang 19th, iba ang 20th, di ba? Kaya lang, posible rin mga kababayan, dahil nga po sa, alam mo naman, sa pamahalaan natin, wala nang imposible dito eh. Kahit labag sa batas, talaga nga namang susuwayin nila, di ba?
Eh, yun ang tanong dyan. Pero now, there will be questions kung itutuloy pa ba ang impeachment. Yan no ang ating aabangan. At sa tingin ko parang malabo na. Una-una, ang dami na hong napalitan dyan at baka pa nga mapalitan yung speaker. Hindi natin alam. Paggulong ng impeachment trial na nagsimula po sa 19th Congress. Ayon naman kay isa sa mga House Prosecutor at Iloilo 3rd District Representative Lawrence Defensor, dapat pong magtuloy-tuloy ang paglilitis kay VP Sara kahit pa po tumawid sa 20th Congress. Pero tandaan natin na kapag nagtapos ang 19th Congress, ang nagtatapos lang ang aming legislative power. Hindi na Ito naman yung paliwanag ng isang congressman. Okay? Yung legislative power lang daw. tapos ang isang impeachment proceeding na nakahain na sa Senado. Natanong din kahapon si Pangulong Bongbong Marcos tungkol sa impeachment ni VP Sara. Iginit ng Pangulo na ayaw niya ng impeachment laban kay VP Sara, pero hindi niya raw sasabihan ng mga mambabatas kung ano ang dapat gawin. Narito ang kanyang pahayag. How many times do I have to say that? I didn't want impeachment. Walang naniniwala sa'yo. Hindi. Alam mo, Brad, bakit lagi mo sinasabi na how many times I would say that? Sa salita ni Aling Claire, paulit, ulit, 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 ulit. Ulit, 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 ulit. Bakit? Bakit paulit-ulit? Alam mo kung bakit? Kasi walang naniniwala sa'yo. Hindi mo na kailangan paulit-ulitin kung pinaniniwalaan ka ng tao. Simple. Simple analogy. Halimbawa, may nangutang sa'yo. Di ba? Mara, inutang mo. Halimbawa, utang mo, bayaran ko yan next month. Sure kang babayaran mo yan next month? Oo, sure ka. Sure ako. Hindi nga, basta next month, kailangan bayaran mo yan, ha? Sure ka dyan, ha? Oo nga, kulit mo. Bakit pinaulit-ulit? Kasi, baka hindi siya nagbabayad ng utang. Parang yung isang congresswoman, di ba? So ano ibig ko lamang sabihin? Kaya pinauulit sa'yo yung impeachment na yan kasi walang naniniwala sa'yo. Anong proof? Kasi nangyari. Kaya hindi naniniwala yung tao sa'yo kasi nangyari. At isa pa, number 1 na pumirma, yung anak mo. Kung number 1 pumirma yung anak mo, don't tell me, yung anak mo, walang kinalaman sa'yo? Malabo yan. Sabi nga nila, lagi daw kayo sabay niyan eh. Dumi na naman ng isip nyo. Sabay kumakain. Kayo naman, kala nyo kung anong sabay, ha? Lahat ng kakampi ko sa Kongreso hindi nag-file ng impeachment complaint. Lahat daw ng kakampi niya, hindi pumirma. Number 1 pumirma. Sino? Si Sandro. So, hindi mo kakampi? Ano to, rebelde anak mo? Gago! Hindi, di ba? Simpleng-simple. Hindi mo kakampi, hindi pumirma. O, sabi mo yon. Bakit pumirma anak mo? So, ganun kayo? Hindi mo siya kakampi? Huwag na kayo magsama. Ba't tayo sasama kayo sa Malacanang? Panay paparty nyo? Pictorial pa kayo. Kala mo naman, nasaya-saya nyo. Yung mga nag-file ng impeachment complaint, hindi mo masasabing kaya kong utusan o pagsabihan na ito yung gagawin mo. Sang-ayon naman si Defensor na hindi Grabe, no? Ay, nako. dapat makialam si Pangulong Marcos sa impeachment. Yan ay para maiwasang maimpluwensyahan ang mga uupong senator judge. Jiggy, sa ngayon pinaplansya na ng Senado ang guidelines para sa media coverage sa impeachment trial. Yan muna ang latest. Balik sa'yo. Ayan. So, Marian Enriquez. yan po yung balita na yon na mukhang hindi matutuloy
Kasi nga daw, dahil dun sa may mga question, kahit nga daw si Senator Soto, mukhang yun ang dating nung sa balita na yan. Kini-question din yung ano. Actually, una ko narinig din yan na senador ay si Marcoleta. Narinig ko kay Marcoleta yan. Ki-questionin niya ata yung impeachment. Dahil sa una yung proseso, may mali doon sa proseso. Pangalawa, dahil din dun sa sa 19 Congress yun. So we would see. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka, babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuurungan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa